Good afternoon. Ito po si Summer. Maliligo siya. Kasi mainit. Mainit po ang panahon. Kaya maliligo po ang aking mahal na si Summer. Yan po ano. Sa batsa, paliliguan ko siya. Okay. Ganito po. Inuuna kong binabasa yung kanyang paa. Ayan. Ayan si Summer. Summer. Liligo siya. Ayan. Alam mo Summer, mainit ang panahon. Kailangan lagi ka naliligo. Yan. Kailangan maligo po yung mga alagang aso. Dahil mainit po ang dugo ng mga yan. Kailangan naliligo talaga sila araw-araw. Kumisan parang gusto ko pong 2 beses eh. Kaya hindi ko pa naman nasubukan. Isa sa ganito oras at saka sa gabi. Kasi sa gabi po, nakikita ko ang ano niya sa katawan. Ito naman yung shampoo niya. Amasin. Conditioner po ito. Lumabas siya. Dito ka, Summer. Gusto mo ba dyan? O, halika. Gusto mo ba sa may silya? Ito, gusto mo? Ay, di po pwede. Sige. Halika, halika. Ayan, umakit siya sa... Ayan. Hindi po pwede dyan eh. Dito tayo sa batsa. Dito. Sige. Balik. Okay. Lalagyan na kita shampoo. Ito po shampoo ito. Ano po ito? Tawag dito. Shampoo na conditioner pa. Papalambot ng balahibo. Magbuhat nung nilagyan po nitong shampoo, nawala yung pagiging kulot niya. Grabe po ko yung pagiging kulot niya eh. Ayan. Kailangan po be sure nakababad yung shampoo sa katawan. Kasi nga po yung pagkakulot niya. Pero magbuhat po ng
Inano ko na siya, kulot. Ay shampoo. Itong binigay ni recommendal shampoo ito. Gumanda. Gumanda po ang balayibo niya. Nawala po yung pagiging kulot niya. Ano po? Yan po si Summer. No? Kailangan nakababad ng gusto. Hindi lang po yung kailangan yung bango. Hanggang maghapon ay mabango po yung aso. Yun ang purpose, yung mabango siya. Kasi isa po sa maganda sa aso. Kasi nga hindi maganda rin ang amoy ng aso. Pero ayan, tinapo ko po sa inidoro ito. Yung shampoo. Pinag-shampoo para mabango. Okay. Babalawan ko na si Summer. Ayan. So, bago salin, malamig ito. Yan. Para malamigan yung katawan. Ano po? Para malamigan yung katawan. So, malamig po yung tubig na yon. Yung panguli. Ayan. Malalamigan yung katawan niya. Ano po? So, pupunasan po. Yan. Pupunas na yung dalaga. Yan. Medyo mabasa. Kagawa ng yung balayibo medyo makapal, Yan. Pinupunasan ko muna. Si Summer, araw-araw po siyang naliligo, tanghali. Yan, pagkatapos nito, mapunasan na siya. Susunod, pakakainin ko siya ng tanghalian. Tanghalian. Kakain siya ng tanghalian niya. Ano po? Yan. Sandali lang siya, meron, isang punas pa. Gusto niya po yung pawis ko.
Ewan ko kung meron na sa pawis ko. Kita nyo po, dinidalaan yung pawis ko. Pawis ko, alam ko, mahalat-alat. Pangalawang punas, ni Summer, bago kami papasok sa luhog. Ganyan lang pong routine ni Summer. At saka, dahil bago ligo siya, ayun yung balahibo, saka yung sa balat, madaling mong makita yung balat. Tinitignan ko rin po yung mga garapata, kung meron. Yan. Nagkakaroon na naman po siya ng garapata. Nag-expire na yung gamot para sa garapata na pinainom po namin na pang-anim na buwan kay Summer. Ayun, madali mo makita yung garapata gawa ng yung balahibo niya, no? O, sige. Iano na po natin si Summer. Doon na tayo pupunta ngayon sa kasunod. Ano yung kasunod? Kakain siya. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ano po? Dinidilahan naman po yung mga pawis ko. Ay, pati kilikili. Summer ko. Ay, ano ba yan? Dito na po kami sa loob, ano? Ayan na siya. Pakakainin ko na. Then, pagkatapos, siya naman ay matutulog pagkakain niya. So, lalagyan ko lang po ng ventilador muna, no? Ito na po, ha. Kakain na siya. Ausi na binabad. Ayan, o. Kain na. So, kumakain na po siya, no? Ausi na binabad. Ayan. Ayan, ano po. Nakatapat na po yung ventilador sa kanya. Nanginan na siya habang kumakain siya. Ayan. Kaya, ayan. Ngayon, habang kumakain, suklay niya. Suklay ang dalaga. Ayan, kinakantahan pa siya. Aba, sinusuklayan. Yan po si Summer. Ayan. Mamaya tutuloy natin pagsuklay. Gawa ng kailangan sinusuklayan siya. Opo. Ayan, ano po. Yung Aussie food niya, o dog food, Aussie, ano, ang brand o pangalan, binababad ko po para mawala yung halat. Yan, tsaka ko pinatutuyo. Sa kanya, kakainin.
Sige, kain ka lang. Medyo dinagdagan ko ngayon yung babad. Kasi nga po, para na sa kondisyon kumain. Konti na lang. Konti na lang, oh. Busin mo na, Summer. Dinagdagan ko yan kanina. Para, alam niyo po, nung una daw na wala pa sa amin ito, ang pakain lang dito, 2, umaga at saka gabi. Dahil wala pong naiwan sa bahay, nasa kanyang kulungan. Maganda naman yung kulungan niya. Ano po, maganda naman. Nanood po ako ng YouTube movie. Lagyan nilang pagkain at saka sana na sila magtrabaho. Iwan sa umaga, yan balik sila sa gabi, nasa loob pa rin ng kulungan. Kawawa naman. Wala pong tao eh. Sino naiiwan? Nung mapunta rito, sabi nila 2 beses lang ang kain. Yung ginawa ko, kapag kumakain ako, pinatitikim ko siya. Kada patikim ko, gusto niya. Pinakakain ko. Noong simula po, hindi siya sanay sa ganon. Ayan. Ang susunod niyan, tulog. Suklayin ko. Suklay ang dalaga, tulog ang dalaga. Alam na niya pagkakain niya. Yan, ganyan ang posisyon. Iiga na. Para matulog na siya. Ano po? Nasanay siya. Naging routine na niya sa buhay. Ayan. Pag umaga, pagkagising, pakakainin ko siya ng yung atay ng manok. Laman ng manok. Balon-balonan ng manok. Almusal niya yon. Lagi po siya na merong luto. Yan. Aba nakabalot siyang ganyan, kasi basa itong damit eh. Kaya habang nadadampi siya ng ventilador, nagiginawaan siya. Kaya matutulog muna siya. Tutulog na. Alam niyo, parang bata talaga na tao, natutulog. Diyan makakatulog siya mga 2 oras. Halimbawa yan, mag-2:00 na. Mamayang 3:30, gigising siya. Magmimerienda siya. Kumbaga, yung nature niya na 2 beses lang kumain umaga sa gabi, nawala. Kada kain din siya. Almusal, tanghalian, hapunan. Kaya lumaki. Sitso po siya. Hindi naman kalaki yan. Alam niyo naman po siguro yung mga sitso. Dahil po sa sinanay ko siya sa pagkain, ang suma total, lumaki siya.
Kaya gano'n ano, nawala yung nasanayan niya nung dumating sa amin. Eh, ako hindi po, eh. At saka yung pagkain sa kanya hindi tira-tira. Kung ano yung talagang pagkain para sa kanya, pagkain ng tao. Eh, yung ating balon-balunan, eh, manok, puwedeng kainin ng tao yun, kinakain namin, kinakain niya. Oh, mga gulay, kinakain namin, sinusubo namin, kinakain niya, pabayaan ko. Siyala-siyala nung una, pero sige lang, nasanay na rin sila sa akin. Ayun, nakita nila, mataba siya, malaki. Eh, sabi nila, eh, baka daw ma atakihin. Meron din pala sa asong ganon. Kaya ginagawa ko naman, araw-araw ko siyang pinaliliguan. Sabi nila, wag daw, kahit minsan lang, o every 2 days, o 2 beses ang linggo. Hindi, mainit ang panahon eh, araw-araw. Gusto ko pa nga siyang paliguan sa gabi, bago matulog eh. Para mas masarap ang tulog. Kaya ano sa akin to eh, sunod sa layaw, Japrox. Kaya pag nakita niya na ako magbihis, hindi na mapakaliya kahit saan ako pupunta, gusto niya nakasama. Ibang klase po. Para bang magkadugtong ng bituka ko sa bituka niya. Eh, kasi po, maging sa pagtulog, kasama ko siya. Kasama namin ni Sister Baby sa pagtulog. O minsan po, lumilipad naman sa anak ko. O ganun po siya. Kaya masyado na pong attach sa amin itong si Summer na ito. O, tulog na, Summer. Tulog na. Routine na po niya sa buhay yan, ano? Sana meron po kayong natutunan sa akin, ano? God bless us all po. Ito po ang aking favorite pet, si Summer. Bye-bye!